Miyerkules, araw ng aming serbisyo publiko. Dagsa mga nagrereklamo at nagsusumbong. Isa dito si Aling Mamerta Yapot. Sumbong ni Aling Mamerta, dinukot daw ang kanyang asawa. Kasi pinick up ni Mike at Lester yung asawa ko noong Friday. 19 yun. So, nasaan ang asawa mo? Hindi na po nakita simula ano. Sa una, malaking paniwala ng bitag na isang kasong simpleng missing person lang ang inilalapit ni Aling Mamerta. Subalit, habang nagkikwento si Aling Mamerta, nagka-interes ang bitag. Kinukot bang asawa mo? Hindi ho, Pinalyuhan? Pinusasan? ang sabi, Pinalian? habang naghihintay siya ng taxing ilalabas niya doon sa Renato Taxi, dumating daw itong sasakyan ng Mike at Lester at isinakay siya. Ang sabi, dinala daw nila sa tondo sa kay Boss Stanley. Sino ang may sabi niyo? Driver na nagmamaneho dun sa sasakyan. Kasi usapan niya po yun sa garahe. Yung driver kasama si Mike at saka si Lester? Ako, Ngayon, anong gusto mo mangyari? gusto ko po sana makausap ito silang dalawa kasi may number ako nila. Dahil sa kahilingan ni Aling Mamerta sa bitag, nakausapin ang mga taong dumukot sa kanyang asawang si Alfredo Yapot. Agad na tinawagan namin ang cellphone number ng isa sa mga pangalang nakasulat sa papel. Kilala mo ba si Stanley Chua? Yung client ng taxi, Kailan mo huling nakita si Fred Yapot? 1 week ago, Sinama mo ba si Yapot papunta kay Stanley Chua? nag-usap yata sila eh. Kasama ka roon. Kung masusunod, suspect ka. Ay unang-una, ikaw ang huling kasama nitong si Yapot at dinala ninyo itong si Yapot kay Stanley Chua. Sa unang tanong pa lang ng bitag, kumanta na itong si Mike. Anong nangyari doon kay Yapot nang dinala ninyo kay Stanley Chua? Yung alam ko, dinala siya dun sa in-inquest niya, Sa makatuwid, nakakulong ngayon si Yapot. nakakulong yan. Yun. Anong kaso ni Yapot? Qualified test, Pagkanong nanakaw? 4,000 lahat. Saang kulungan? Anong syudad? Quezon City. Dito, unti-unti nang lumilinaw sa bitag ang ginawang pagmamanipula ng mga Chinong dating amo ni Alfredo para siya'y makulong. Dinala ninyo si Yapot kay Stanley Chua na walang kasamang pulis. Wala. Ngayon, paano na-inquest yung tao na walang arresting officer? Dinala namin sa presinto. Inaresto ninyo o inimbita ninyo? Inimbita namin. Sino ang may karapatan nagbigay sa inyo na mag-iimbita ka tapos dire-diretso sa kulungan? Meron, nakapayad yung complaint namin doon. Anong nauna? Pagdampot mo muna o nag-complain ka? Actually, hindi naman complaint. Actually, Imbita. Hindi nyo inaaresto, inimbitahan nyo. Paano na-inquest kung walang aresto? Mali ang proseso ninyo dahil inimbitahan ninyo, tinuluyan ninyo inquest, hindi nyo inaresto. Pag sinabi mong inimbitahan, ang tao pwedeng tumanggi at pwedeng hindi sumama, pwedeng sumama. Pero kahit sumama siya, hindi pa rin siya pwedeng arestuhin. Kinakailangan, aarestuhin siya ng pulis. Paano siya inaresto na dinampot ninyo, sinama ninyo? Pala eh. Ano kaya kung gawin ko sa iyo, imbitahin kita pagkatapos dadala kita sa presinto, sabay tapon ka sa loob ng kulungan ka? hindi nga kasi ako. Lulusot ka kung gusto mong lumusot, bitag ka na eh. Susubukan ngayon ang bitag hanapin itong isang maman nagngangalang Alfredo Yapot, isang taxi driver na hinanap ng kanyang misis doon sa aming action center. Paniwalang siya'y na-salvage, subalit natuntun namin sa pag-iimbestiga namin on the spot doon sa aming action center na ito pala ay nakakulong ngayon sa isang presinto sa Precinct 11 sa Galas Station. Bibisitahin natin makita ang kalagayan. Tingnan muna natin lahat ng bagay na dapat natin makita kung bakit. Pero from the initial investigation namin doon sa sumbong, siya'y inimbitahan at sumama dun sa dalawang mama. Dinaretso raw sa presinto sa aming investigasyon, inimbitahan, pero kami nagtataka kung bakit siya nakakulong ngayon. Titignan natin na walang injustisya. Kapag may nakita kami, dito gagana yung puwersa na gagamitin ng bitag sa mga tao, inaapi at inapakan yung walang karapatan na kung isa nagagamit yung ating hukuman, ganoon din yung ating kapulisan. So, linawin natin lahat ng bagay na to at makita dapat ng publiko at maintindihan para mabawas-bawasan itong mga kapalpakan ng ating mga law enforcers.
Sa seldang ito, natagpuan ng bitag si Alfredo Yapot, mangiyak-ngiyak habang kinakausap ng bitag. Alala ang misis mo, kaya ako tinamaan ng awa sa'yo dahil unang una eh. Akala ng misis mo sinalvage ka eh. Matapos naming makumpirma na nasa kulungan nga ng Galas Police Station si Alfredo Yapot, agad tinungo namin ang tanggapan ni Police Superintendent Edgardo Pamitan. Dinala raw ito sa presinto ninyo. Ating pagdating dito, nakakulong na. So now, we're investigating. Paano nangyari yung isang taong sumama dun sa kanyang dating amo as dinala sa presinto rito? Pagdating dito, dire-diretso na sa kulungan. Hindi ko pa nabasa. Okay, sige. Totally yung ano yung... Basahin niyo muna kayo. Kami bababa lang muna doon sa tao, ha? Oh, sige. Binalikan namin ang selda ni Alfredo upang umpisahan ang aming pag-iimbestiga sa nangyaring pag-iimbita sa kanya sa presinto ng kanyang dating amo na nauwi diretso sa kulungan. Ano bang nangyari sa iyo talaga? Kwento mo sa akin. Ano ba nangyari sa iyo? Kasi sir, umalis na po ako sa kanila mga 2 linggo na po. Sino tong sa kanila? Diyan sa Incheque. Bumalik ako dun sa pag-drive sa Renato, doon ako lumalabas. Mga 2 linggo na rin po ako doon. Sa operator mo? Oo. Kasi ang huli kong labas nung, yung Huwebes na pinuntahan nila ako doon para umagahan Biyernes. Okay. Ito, hinanap ka ng misis mo, ang misis mo na padpad pa sa aming opisina ng Miyerkules. Mabuti naman na ang misis mo may telepono ng mga taong umano'y nakakitang sumama ka. Ano ba ang nangyari? Inaresto ka ba? Hindi po sir, sinama lang po talaga ko dito. Pinapabayaran nila sa akin yung walang ko na boundary, tsaka yung sagi daw na sabi ko, wala pa po ako pambayad. Sabi ko, kung pwede, bigyan niyo muna ko ng mga ilang araw, pahulog-hulugan ko lang. Sabi niya, hindi pwede. Tapos, dinala na po ako dito. Sumama ka sa kanila? Hindi nagtagal, kinuha yung lisensya ko. Pinasok na ako dyan. Tapos nung kinagabihan, na-inquest ka. Saan ka in-inquest? Sa Quezon City Hall? Sige po, sige. Binigyan ka ba ng iyong abogado? Wala po, sir. Wala bang tumayong abogado nung ikay in-inquest? Wala po. Anong sinabi ng piskal sa'yo? Basta ang narinig ko lang sa piskal, sabi niya, bakit gulong lang ang ninakaw nito tsaka reserva, hindi na lang buong sasakyan. Yung piskal na yun, tulad ng ng pulis na umaresto sa iyo na hindi ka na inaresto, tutulungan ka namin. Maya-maya lang, iniharap na namin ang pobreng si Alfredo Yapot na nakakulong kay Police Superintendent Pamitan. Ito ang pinaka-hepe ng presinto. Sabihin mo sa kanya kung ano gusto mo sabihin. Tingnan lang po ang record dyan, wala naman po ako kasalanan. Binabasa ko rin paano na nangyari lahat to hanggang sa nadala ka doon. Ilang minuto lang ang nakalipas, dumating na si Police Chief Inspector Wilfredo Quilang, Chief of Investigation Division ng Galas Police Station. Kami nag-iimbestiga ngayon. Paano bang proseso ng investigation? Doon sa case nito, nag-order sa mga problema sa Turnover. Well, when you say turnover, was he arrested? Was he invited? actually, problema ang nagdala dito. Well, okay. Therefore, mali na, imbalido lahat ng nakasulat dito. Kasi kung inaresto ninyo, babasahan nyo nito. Yes, tama sir. O hindi nyo inaresto, bakit kinulong nyo? Under custodial investigation. Hindi po pwede yan. Under custodial investigation. Investigation for what? On the basis of what? Sino umaresto? Ang naresto, yung Hindi, inaresto. Lahat na sinasabi ng complainant, sagrado. Dahil in-check, ano to, nakukuha sa kulay ng salapi. Huwag na natin lokohin kasi si Bitag ng kausap mo eh. Mama, kapitan ka. Kapitan ka. Then, in-explain ko lang siya. Now I will tell you this. I want you to know this. Inbalido lahat na bagay na ginawa ninyo. Ako ang nagsasabi, mabibitag ka. Yung utang na 2,000 at saka yung sagi, hinahalagang 2,000, umabot sa 5,000, nakulong yung tao dahil lamang sa hindi ninyo tinignan kung tama yung proseso. Mali yung proseso ninyo, imbalido. Pumalpa kayo. You screwed up. Big time. Ako sasabihin ko sa iyo to, dahil mali, nothing personal. Look at this. Kung yan ay kamag-anak ko at lumapit sa akin, ganito pa rin ang gagawin ko. Tagapagtanggol kami ng mga taong kapareho niya na nayuyurakan. Ang sama ng loob ko, meron kayo rito. Ang mga karapatan ng isang taong arestado nasa ilalim ng pagsisiyasat. Nasa ilalim ng pagsisiyasat. Siniyasat ninyo, hindi nyo pa inaresto. Subalit, ginamit nyo dapat siyang
Yan, ano yan, drawing? Mali eh. Gusto kong maimbestigahan yung nag-investigate. Huwag mong ipagtanggol dahil wala ka. Sir, tinitan natin sir, kasi hindi ko alam yung demand. Alright. Well, ako na nagsasabi sa'yo. Malinaw ang kapalpakang nagawa ng presinto ng Galas Police Station. Nagmukhang mga tanga ang hepe na si Police Superintendent Edgardo Pamitan at ang Chief ng Investigation Division na si Police Chief Inspector Wilfredo Quilan. Hindi nila alam ang nangyayari sa kanilang presinto. Kaya naman ipinakita ng bitag ang sitwasyon ni Alfredo sa loob ng kulungan. Sana itong mga bagay na ito huwag nang maulit. Lahat naman tayo nagkakamali, ano? Kahit na kami nagkakamali rin. Ang pagkakamali natin, tao tayo. Subalit yung pagkakamali na yun, may pananagutan tayo dun sa pakapabayaan ng pagkakamaling ginawa natin. So, at this point, yung pagkamali yung matuturing kong kapabayaan, lahat palpak, simula sa presinto niya, nag-iimbestiga hanggang doon sa Bopots, Bobot na piskal. Ito na sa loob ng kulungan. Kinakailangan niya magpiyansa. Alam mo ba kung magkano ang piyansa? 24,000. 24,000 sa 2,000 utang. Patong yung gulong, 3,000. Can you imagine that? Titignan natin sir kung ano yung ginawa ng police, yung manner na pinag-investigate. Well, ano ngayon ang resulta kung nakita mo nagkamali na talaga ang presinto ninyo, nagkamali ang tao mo, anong dapat gawin? Adi siyempre, bigyan natin na sir ng ano, disiplinary kung ano ang nagawa Sa niya. disciplinary. Iba yung disciplinary sa kapalpakan. Paano naman to nasa loob ng kulungan? Based on the documents ko, i-discount na sa sila gumawa ng... Ang sasabihin ngayon ng bopol at tangang piskal na yun, nag-uumpisa sa pulis yan. Pasahan kayo, no? Nagkamali kayo rito. Motion to reduce bail, cut in half, or a motion to reduce o piyansador, kakausapin ninyo. Kayo ang nagpasok dito, kayo rin ang lalabas nito sa kanya. Ayun nga sir, yung tutulungan natin sa reduction of bail. Yan lang gusto ko. Matapos sa presinto, tinuntun agad ng grupo ng Galas Police kasama ang bitag ang bahay ng Chinong dating amo ni Alfredo. Kakaibang pamamaraan itong gagawin ngayon ng bitag. At ito'y pagpunta roon sa address nitong dating amo ng taxi driver na si Alfredo para kausapin, para doon sa mga pulis na sumama, yung kanilang pagkakamali gusto nang tuwirin sa pamamagitan ng pagdalag nila sa amin dito sa dati niyang pinagtatrabahuan, si Dexter at si Mike. Ito rin yung mga nagreklamong nagsampa ng kaso at kung saan sa kabobohan ng piskal, sa katangahan din ng pulis dito sa Galas, itutuwirin namin, tumulong na rin sila para kausapin yung nagrereklamo rito kay Iapot dahil mali naman lahat, invalid ang pag-aaresto sa kanya, pati yung pagkakulong niya. Sino na rin ang kakausapin namin, papiyansahan itong si Alfredo. Isang bagay na kapag kami pumunta, may pakay, iba ang pamamaraan ng bitag. At kapag hindi namin nakuha yung hiling na kung saan na hindi napiyansahan to dahil ginamit nila ang presinto, ginamit nila ang hukuman para maluto to, makulong tong pobre, gagamit din kami ng ibang pamamaraan na buweltahan sila. Habang nasa labas ng bahay ng isa sa mga dating amo ni Alfredo, tinawagan na ng bitag itong si Mike. Hello Mike, si Ben Tulfo to. Makinig ka Mike, ano? Okay. Iniimbestigahan na namin yung piskal at sa presinto tumupi na sila. Yung pinakakapitan at pinakahepe ng Galas umamin sa pagkakamali nila. Mike, pati ikaw matutuntun namin. Agad pinakilos ng bitag ang Team Silo upang makaharap namin ang mailap na piskal na si Piskal Joselito Bacolor na siyang nagpataw kay Alfredo Iapot ng qualified theft na may piyansang 24,000. Hindi naghahanap kayo yung sa baba. Complainant daw nung taxi driver daw ang asawa niya. Napagkamalan daw lang na nagnakaw ng gulo. Kilala mo yun? Marami para makapasok. Ibang hakbang ang gagawin ng bitag ngayon. The reason kung bakit namin ito tinatrabaho si Piskal Bacolor doon sa nangyaring pobreng taxi driver na napakulong. Yung mga simpleng bagay na tiningnan man, binasa man lang yung akusasyon, binasa niya nga pero pinaniwalaan yung pulis. Tinanong agad, kung nagnakaw ka lang, ba't hindi pa buong kotse? I want you to proceed doon sa kanyang opisina, matatanong mo siya doon sa kaso ni
Yapot. Baba ka na. We assume na nandun siya ngayon, nag-gadget. Tayo. Let's go. Let's go, Pakolor. You got this gun? Let's go. We need to talk. First, pumunta kami sa'yo because we have one problem. Yung si Yapot. Yapot was inquested, if you remember, na nakulong siya sa 5,000 pesos as ano na kanyang amo. So nakulong siya na hindi mo man lang tinanong kung may abogado siya. Nakulong siya because nagkulang ka. Kaya i-record ko kung request case. Na-inquest siya, nakakulong siya ngayon sa Quezon City Jail. Tinanong namin. Hindi mo man lang tinanong muna kung ginawa niya yung kaso. The guy suffered so much because dun sa kapalpakan na ginawa mo. Hindi ba dapat pag fiscal ka, tatanungin mo muna, ginawa mo ba to? Hindi mo siya binigyan ng pagkakataon to explain kung ginawa niya ba o hindi. Right? Hindi ko makapagpagpag kasi hindi ko ma-recall yung... Hindi mo ma-recall. Dinala siya sa presinto, kinulong doon, hindi inaresto. Pagdating sa'yo, in-inquest mo, hindi mo man lang sinabi. Ano? Inquest, tapos ang recommendation ko po ay filing, syempre, di ba? Kasi My recommendation is filing and bail of 24,000. What happened? ang mga na-inquest naman po kasi tinatanong mo po yan. Bakit hindi mo tinanong para nalaman mo man lang, para sabihin ng popre, boss, hindi ko ginawa eh. Ang tanong mo pa sa kanya, nagnakaw ka lang eh. Kinuha mo na sa ninakaw ng buong kotse, hindi yung gulong na. Tapos yung kung syempre, approve ng aking boss, di ba? Mas kung nagkulang yung pulis, pumalpak yung pulis, hindi ka dapat pumalpak. Dapat ikaw, nakita mo na wala man lang siyang attorney representing, ikaw na ba yung attorney niya? Ikaw na yung piskal. Ikaw ba pag isang tao nilapit sa'yo, i-inquest mo kahit walang attorney? Ganun po kasi yung procedure sa inquest. You screwed up doon sa isang biktima na in-inquest mo na hindi mo tinanong kung ginawa niya o hindi. You screwed up for 5,000 pesos na pinakulong mo ang 24,000 yung piyansa. You screwed up, you didn't ask this person if he's guilty or not. You screwed up big time on your job. Puro kasabihan. Bago magmahal na araw, tinulungan ng bitag si Yapot na maghain ng motion for reduction of bail para sa kanyang pansamantalang paglaya. Sa bisa ng order na nilagda ng presiding Judge Rosana Ferromero Maglaya, ang Branch 88 Regional Trial Court ng Quezon City, agad nakapagpiyansa si Yapot sa halagang 10,000 piso. May isang individual na nagmagandang loob na bayaran ng piyansa ni Yapot kung kaya't pansamantalang nakalaya ito sa Quezon City Jail. Pasalamat ako kay Sir Ben tsaka sa buong ng bitag sa pagtulong po sa akin. Malaking bagay po sa akin. Sana marami pa tayong matulungan.